mag-park at paano mag-release ng bisikleta sa Japan. Hello mga katomodachi! Kumusta? For today's video, tara, samahan niyo naman ako at ipapakita ko naman sa inyo ngayon at ituturo ko sa inyo kung paano mag-park at paano mag-release ng bisikleta dito sa bansang Japan. Konting kaalaman sa mga hindi nakakaalam at sa mga gusto pang matuto or willing pang matuto or gustong madagdagan ang kanilang mga kaalaman ay para sa inyo ito. Okay mga katomodachi, but before that, ay ipapasyal ko muna kayo dito at ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase or style ng bisikleta or ang tinatawag na jidensha in Japanese words. Dito sa bansang Japan, syempre, saan pa ba? Napakaganda ng mga bisikleta dito. Kaya tara na, konting aral! Ayan, at makikita natin dito ang iba't ibang klase ng mga jidensha or the bisikleta. Ayan o, mga katomodachi, ang gaganda ng mga bisikleta dito. At syempre, depende po yan sa price at sa material. Ayan, iba-iba po ang kanilang material at kung saan po sila made in Japan. Syempre, halo-halo na po ito, no, mga katomodachi. May Japan, meron din made in kung saan. Ayan. At syempre, ibang klase rin ang ginamit na material. Ayan. Okay mga katomodachi. At ang gaganda ng mga bisikleta nila dito. Wala rin akong masabi sa mga bisikleta nila na talaga naman napakaganda. Iba-ibang mga itsura. Iba-iba yung mga style nila. Merong basket type. Merong metal type. May stainless. Syempre, sa ibang bansa ganyan din. Of course. Ayan. At nakakatuwa lang tignan kasi minsan lang ako pumasok sa mga ganito mga katomodachi. Ayan. At tinitignan ko sila kung ano ba mga pinagkaiba nila sa mga bisikleta sa ibang mga bicycle shop. Ayan. Almost same naman sila. Yung mga price nila, no? Hindi naglalayo sa mga ganitong price, mga 4 na lapad mahigit, 3 lapad. At meron din mura, syempre, mga 1 lapad mahigit at mamaya ipapakita ko sa inyo. Ang cute ditong kulay green na to, type po yan, yung nasa taas. Ayan o, napakaganda niya, no? With matching combination, yellow yung, yellow lining yung kanyang tire. Ayan, or yung kanyang gulong na talaga naman napaka-cute. At ayan, kwentuhan muna tayo tungkol sa mga bisikleta na ito bago tayo dumako sa ating topic na kung paano mag-park at paano mag-release ng bisikleta dito sa Japan. Ayan o, mapapansin nyo rin po dito itong bisikleta na red na ito. Yan, meron po siya dyan na dito sa may likod na parang angkasan. Ayan po ay pwedeng lagyan ng isa pang basket na pwede natin gamitin o lagyanan para lagyanan ng ating mga pinamili. Ayan, or kaimono kung tawagin dito sa Japan. Ano po, pag tayo po ay magkakaimono or mamimili, ay dalawa po ang basket natin. Isa sa harap at pwede rin sa likod. Okay. Nice! Nakikita rin natin dito, ang karamihan ng mga basket nila ay nasa harapan lamang. Ayan, at syempre, kung tayo naman ay practical at ayaw naman natin na medyo pricey, ay meron din mga ganyan na mga mura, katulad na lang nitong nasa recycle shop, mga katomodachi. Ito naman po ay ang recycle shop, but then, meron din po dito ang expensive na bisikleta na talaga naman napakaganda. The Giant Bicycle. Wow! Napakaganda po ang kanyang material. Ayan po mga katomodachi. Ayan, zoom natin. Ayan, paikot. At
Talaga naman gulong pa lang, panalong panalo na. Ayan o. Napakaganda. At ang presyo ay napakaganda rin. Ayan. At syempre, sa mga nagtitipid, ayan, yung mga gusto lang natin yung simpleng bisikleta lamang, ay meron din po dito na mura. Ayan, katulad nito, ang price niya is dito sa taas. Ito pa ang kanyang itsura yan. Hindi naman siya lumang-luma, mga katomodachi. Okay pa naman siya. 5,000 yen. Ayan o. Diba napakamura, kalahating lapad, mga katomodachi, ano? At meron din po ditong repair shop. Ayan o. Kung gusto natin ipaayos ang kanyang upuan, okay po. Paayos ang kanyang basket. Meron din po. Ayan. Pag bibili po tayo dito sa store na to, ay sila na rin po ang magpipik sa ating bisikleta. Nitong basket, ano, mga katomodachi. At syempre, nagre-repair din po sila ng mga gulong kapag po tayo ay naplatan. Ayan, katulad nito, binubulkanize niya. Parang katulad lang din po, mga katomodachi, sa Pilipino, no? Na ganyan din yung pamamaraan ng kanilang pag-repair. Ayan. At syempre, ganun din sigurado sa ibang bansa. And reminder lang po, ano, sa inyo, mga katomodachi, if ever nabibili po tayo ng bisikleta or may balak po tayong bumili, ay itago po natin ang ating resibo or ang tinatawag na Bohan Turuku Kami. Ayan, mahalaga po ito sa lahat ng bagay. Ayan, dahil po halimbawa tumatakbo po tayo dyan at tayo po ay sinita, then meron po tayong maipapakita. Ganun po yun, mga katomodachi, ano po. At syempre, pangalawa, kailangan po ay nakarehistro po ang bisikleta natin. If ever na ma-check po tayo, ay wala pong magiging aberya. Pangatlo, if ever na gusto po nating ibenta ang ating bisikleta, ay madali na lang po natin itong maibibenta sa recycle shop. Okay, mga katomodachi, dahil pag wala po ito, kahit po gusto nating isyobon or gusto nating ipatapon sa kanila ang ating bisikleta, ay hindi po sila tumatanggap ng ganon. Kailangan pa rin po ng ganon. Bohan Turuku Kami na nagsasabi na sa'yo talaga ang bisikleta at payag ka na ipatapon sa kanila. At dahil may itatapon nga po tayong oversized garbage, ay satawag tayo sa Sodai Gomi para mabigyan tayo ng schedule. At nandito na nga tayo sa convenience store at bibili tayo ng seal or the sticker na ikakabit natin sa ating bisikleta na itatapon or isyushobun. Okay, mga katomodachi, at ito ay nagkakahalaga ng 500 yen. Ayan o. Okay, let's go! At ayan, nakabili na tayo at itong space na to ay susulatan natin sa ibinigay nilang numero para sa schedule. At ayan, nasulatan na natin. Idikit na natin. Dito sa banda, ididikit sa handle. Then, ipapark mo siya sa harap ng bahay mo kung saan madali siya makita nung pick up. Nice! Nandito na nga po tayo kung saan ituturo ko po naman sa inyo ngayon ang paano mag-park at mag-release ng bisikleta. Siyempre naman po, mga katomodachi. At dito po ay mapapansin natin ang parkingan ng bisikleta left and right. Okay, bago po tayo abutan ng ulan, simulan na natin. Let's go! At ayan, may kita nga po natin, mga katomodachi, dito ang parkingan. Bawat parkingan po nito ay may number. Ayan. May number po yan. Kapag nilagay po natin ang ating bisikleta, ay tatandaan po natin ang numero ng ating bisikleta. Siyempre, alam po natin kung nasaan po nakapark. Ano po? At huwag nating kalimutan na ilak ang ating bisikleta para hindi makuha ng iba. Yan. At ipapakita ko muna sa inyo itong parking lot ng bisikleta here in Japan. Ito po yan. At mula dito ay mapapansin natin ang napakahabang parkingan ng mga bisikleta na ito. Ayan o, nasa kabila, meron pa sa kabila, mga katomodachi, left and right. Ayan, hanggang dun sa dulo. At syempre, mamaya ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-park at pag-release ng mga bisikleta dito. Okay, mga katomodachi, ganito po ang pag-park. I-slide po natin yung gulong niya dun sa pataas, then ipupush natin.
Tiyak na po yan. Automatic. At ganito naman po ang pag-release. Pindutin natin ang number nung iba po ang bisikleta na i-release natin. Lagay natin ang number nito at pindutin ang orange. Then, gagamitin natin ang Manaka card. At pagtapos po natin magbayad, ay kusa na po itong mag-a-unlock. At pwede na po natin itong hilahin paatras. Ayan mga katomodachi, ganun lang po kadali ang pag-park at pag-release ng bisikleta dito sa Japan. Okay mga katomodachi. At dahil naipakita na nga po natin at naituro ang kung paano ang pag-release at pag-park ng bisikleta dito sa Japan, ay dito naman tayo. Ipapakita ko naman sa inyo itong napakagandang mga support na ito. Siyempre kapag sinabing bisikleta, ay hindi mawawala ang mga support. Diba mga katomodachi? Siyempre hindi lang po ito support para sa bisikleta. Ano po? Pwede rin po natin itong magamit para po sa ating pag-work. Ayan, minsan masakit po yung mga braso natin, masakit ang tuhod, masakit ang kamay, masakit ang siko. Yung sobrang napapagod sa sobrang pagbibisikleta, diba po, mga padyak ng padyak. Ayan, minsan na out of balance tayo. Kailangan po din natin yung mga ganito. Ayan, sinishare ko lang po mga katomodachi. Disclaimer lang po, ito pong mga nakikita natin mga items dito mga katomodachi ay hindi po tayo sponsor dito. Ano po? Yan, gusto ko lang po i-share sa inyo dahil po ito po ay talaga napakaganda at na-try ko na po ito. Maganda rin po yung may ganito tayo mga katomodachi. Alam ko meron na rin po dito sa Philippines. Nakita po ako ng ganito sa Philippines. Yung mga ganitong support. At maganda itong talaga yung may ganito tayo kasi lalo na yung may mga nagbabasketball, nagbabalibol. Yan, kailangan natin ng mga support sa ating mga tuhod, sa ating mga braso, sa mga kamay natin. Diba? Kailangan may support po yan. At syempre sa ating paa. Yan, dahil po lakad tayo ng lakad, takbo ng takbo. Mas maganda yung meron tayong ganito mga katomodachi. Ayan, at meron po siyang may manipis, may makapal, iba-iba po siyang design mga katomodachi. At ang mga presyo nila iba-iba rin po. Ayan, meron po ditong sa taas. Yan yung para sa kamay niya, sa elbow, katulad po na sinabi ko. Ayan, tuhod. At yan, may paa. At meron din po talaga sila sa braso. Meron din po sila mga parang cotton, mga ganon mga katomodachi. At meron din po silang corset. Ayan napakaganda nito mga katomodachi para po sa ating balakang. Ayan, para hindi po sumasakit yung ating balakang o dito sa may bandang likod natin. Ano po? Yan, at meron din po ditong panglikod mga katomodachi. Yan, at mamaya ay papakita ko sa inyo. Dahan-dahanin lang po natin mga katomodachi. Itong corset na to talagang meron din po ako nito mga katomodachi. Yan. At talagang effective po yan mga katomodachi. Napakaganda. At meron din para sa tuhod. Ayan, meron pong ganitong style. Yung may butas sa tuhod. Ayan, para maibabaloktot mo pa siya ng maayos. Nakalabas po yung tuhod. Meron din pong close. Ang tuhod niya na po. Ayan, napakaganda. At wala rin akong masabi dito sa mga items nila na ganito, na mga support. Ayan, at napakaganda talaga nito. Meron po din sila ditong support sa ating pigi or dito sa ating bandang likod na corset. Ayan, meron din dito mga katomodachi. At meron din silang support sa likod. Ayan para kapag tayo ay nagtatrabaho, hindi masyadong sumasakit yung ating likod. Hindi po kasi may iwasan na kapag nagtatrabaho tayo ay marami na po tayong nararamdaman. Overwork na po tayo. Yan mga katomodachi, kailangan po talaga natin meron po tayong ganito. Dahil hindi po natin alam kung kailan po tayo madidisgrasya para po meron po tayo laging
support para hindi po tayo mapipilay. Ano po mga katomodachi, hindi ko naman sinasabi na pag nagsuot tayo nito ay hindi tayo mapipilay. Pag nagpilay po tayo, kahit magsuot po tayo nito, ay kung mapipilay tayo ay mapipilay po tayo mga katomodachi. Ano po? Pero iba pa rin po yung meron po tayong support. Ayun po ang ibig kong sabihin. Ano po? Yes, at maganda rin po itong mga pampasalubong mga katomodachi, ano? Kapag umuwi po ako ng Philippines, ito po yung mga pampasalubong ko sa mga katomodachi natin, lalo na yung mga especially yung mga may edad, yung mga lolo-lola natin mga katomodachi. Ayan, binibigyan ko po sila ng ganito kasi po yung mga tuhod nila, yung mga braso nila minsan masakit na, di ba po? Yan, maganda po, tuntua rin po sila. At nakakatulong din po ito kasi mga katomodachi, kaya instead na food yung ibigay natin, mas maganda yung mga ganito na pampasalubong. Wow! Nice! Katomodachi. At syempre, nasa sa inyo pa rin po yan mga katomodachi, no? Kung gusto nyo pong gumamit ng ganito or hindi na. Okay mga katomodachi, yung sa akin ay advice lang po. Dahil na-try ko po ito, talagang maganda po siya. At natunghayan nga po natin itong pag-park at pag-release ng bisikleta here in Japan. Okay mga katomodachi, kung nagustuhan nyo po ang video na ito, just give me a thumbs up and follow my page, Trixie Tricks. And do subscribe on my YouTube channel, Katomodachi Trixie TV. Thanks for watching! Bye! Nice! Wow!